So, ayun na guys, wala nang patumpik-tumpik pa at nandito na kami ngayon sa La Union. Nag-stop over lang kami sa Dagupan para mamili ng malalaki at matatabang talaba. Like, sobrang mura niya, 500 pesos, isang balde na. So here we are at the Basilica Minor of Our Lady of Charity, or also known as Agu Church or Agu Basilica. Sabi ko nga sa kasama ko kung gusto niyang bumaba para magpa-picture, kaso under renovation, so wag na lang daw. Alam niyo ba guys, na dito sa La Union, maraming nag-aalok ng tour for grape picking and also para bumili na rin ng mga produkto nila. At bukod nga pala sa grape picking na in-offer nila or grapes na binibenta nila, meron pa sila ditong iba't ibang uri ng delicacies. Ito nga at pinapi-free taste ako ni Kuya. So, ito nga pala yung mga juice guys. Meron sila ditong homemade juice, iba't ibang flavor like guyabano, mangosteen, grapes, and blueberry. Magkano yung blueberry? 100 per bottle. Pero mas maganda ang pagbibili natin. Pag naka-15 tayo ng Team bottle? Wala akong papasok. At ayun, nabudol nga tayo ni Kuya dahil masarap din naman talaga yung mga juice nila. At oo nga pala guys, napabili ako nitong sukang Ilocano. Siya nga pala guys, yung tour nila dito is free lang, pero yung grape picking nila is nasa 200 or 300. So, sa isang kilo na mapipitas mo is 200 or 300. So, basically guys, ang babayaran nyo is yung products lang na nabili nyo sa kanila. And by the way, don't worry kasi affordable naman lahat. Like, kada bote is 200 pesos lang and nasa 750 ml na yun. So, yun guys, bumili lang ako ng tagdadalawang iba't ibang variant ng or iba't ibang flavor ng juices nila at isang suka ng Ilocano. At ngayon umuulan, hindi ko sure kung makakapag-tour pa ba kami. Hapon na rin naman kasi siguro kung ano na lang yung mga madaanan namin. So here we are at the Poro Point Lighthouse and bawal magpalipad ng drone since malapit siya sa airport at camp ng mga sundalo. So nag-stop over lang kami para mag-sightseeing and syempre mag-picture-picture. So, ito nga pala yung pinunta namin dito. O, 'di ba? Ang ganda ng view ng sunset. Matara lang talaga si Ate Girl. And guys, may paparinig ako sa inyo. Pakinggan niyo maigi. So, ayun na nga, after namin mag-picture-picture, umalis na kami kasi gagabihin na rin kami at nagugutom na rin kami kasi wala pa talaga kaming kain. Pika-pika lang. So, ayun. Naghanap po ako sa Google and ang recommend sa akin ni Google is itong Kabsat, which is hindi ko sure kung ito ba talaga yung famous nilang restaurant dito sa La Union. Like, blockbuster yung pila. And ito nga pala guys, yung in-order namin is isang binagoong with rice and dinakdakan. Last is itong shrimp nila kasi hindi makakain yung anak ng uncle. So, ayun guys. Hindi ko pa alam kung anong plano ko after dito, pero mamaya ako napag-iisipan. Meanwhile, 4 days and we finally reached Ilocos. So yun guys, after nga namin mag-dinner sa Kabsat, dumiretso na kami dito sa Ilocos Sur. And since gabi naman na at wala kaming mapupuntahan at ang plano ko lang talaga sa La Union is day tour, so dito na lang kami magpapalipas ng gabi. At dahil bored na ang antay nyo at walang magawa, ayun, rumampa siya sa Calle Crisologo. Nag-iiba talaga ang trip mo pag gising ka pa sa gabi. So, ayan, kakainin ko yung talabang binili ko. Ayan, sa 10 oras ng gabi, kinilaw na talaba ang nilalantakan ko. Ngayon ko guys, na 2 oras na ang tulog ko at dumiretso na kami dito sa Pauway. Wala excited ako mag-sand dunes. O, diba, nag-shades pa ang ante nyo. Ang sakit kasi sa mata. Yung wala kang tulog, pero hindi ka naman makatulog kasi sobrang excited mo. Actually, nag-stop lang talaga kami rito para mag-picture at para checkin yung mga activity na gagawin namin. So, first stop nga namin is dito sa Pauway Church or San Agustin Church of Pauway. And after ng pictorial is nagpalipad ulit tayo ng drone. Siyempre, ipagdadamot ko ba sa inyo yung ganitong kagandang lugar?
That's all for today. At sana nagustuhan niyo tong video ko at sana panoorin niyo at subaybayan niyo ang next activity namin. Yun lang guys. Bye!